Good afternoon po sa inyong lahat and of course magandang tanghali po, Asek Arnel. Good afternoon, Miss Nina. Magandang hapon po sa ating lahat. Unahin rin po natin syempre ang inyong departamento dyan sa Department of Agriculture. At ito nga po yung balita na pagtaas ng production value ng sektor ng agrikultura sa first quarter ng taon. Bigyan niyo po kami, Asek, ng detalye tungkol dito. Yes, Nina. Itong first quarter, bagamat marami tayong naranasan na problema, lalong-lalo na yung epekto ng El Nino, yung patuloy pa rin na epekto ng African swine fever, ng avian influenza at iba pang transboundary diseases, ay napanatili ng sektor na mag-register ng positive growth, bagamat bahagya lamang 0.05%. Pero ito ay indikasyon pa rin ng tagumpay ng ating sektor para magbigay ng serbisyo at magbigay ng mga interventions para sa ating mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. So nanguna dito sa pagtaas yung subsector natin sa poultry na nagtaas na mahigit sa 5%. Katumbas ito na mahigit sa 68 billion pesos. So nakapagdagdag ang buong sektor ng first quarter ng more than 428 billion na value ng ating production. Nag-register ang crops ng mababa, 0.3%. Epekto na rin ito ng El Nino, bumaba na mahigit 100,000 yung ating production sa palay. Bagamat napakaliit nito kumpara sa inaasahan natin na 20.4 million metric tons. So maliit ito na pagbaba at this is within the range nga ng expected na losses natin na inaasahan natin ngayong because of El Nino. Nag-register din ang bahagyang pagbaba ang fisheries, ganun din yung ating hog sector, yung livestock, dahil pa rin sa patuloy na pag-epekto ng ating African swine fever. But then again, despite all of this, ay nagkaroon pa rin ng positive growth at doon nga sa GDP ay nag-contribute pa rin ang buong agriculture, fisheries, and forestry by about 0.4%. Okay, how is this compared po nung isang taon? At least ng same period? Nung isang taon ay nag-register tayo ng 2%. So bumaba siya. Bagamat yun nga, nung last year wala kasi tayong El Nino. Yes. Yun yung malaking dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong epekto talaga sa sektor ng agrikultura. Alright, ito naman po, Asek, ang tanong ng marami. Posible po ba talaga ang hindi na 20 pesos, mas realistic na ngayon, below 30 pesos per kilo ang bigas sa mga susunod na buwan? May balita, 29? Posible yan, Nina. Of course, meron niyang subsidiya galing sa ating pamahalaan. Nasubukan na natin yan sa ilang lugar na kung saan contract farming sa mga farmer cooperatives and association. Meron tayong binibigay na subsidiya. Of course, nandiyan yung libreng binhi, libreng pataba. Yung patubig naman ay of course because meron tayong nililibre, yung irrigation service fee, wala na yung babayaran. And of course, yung makinarya galing sa PhilMec at marami pang ayuda na binibigay natin. And of course, pag pinartner natin sa National Food Authority na siyang mamimili, mataas kasi ngayon ang presyo, between 23 to 30, ay posible sa ibang lugar na mababa yung pagbenta natin ng bigas. So, yan ay pag-aaralan at pagsusumikapan natin, hopefully by August, lalo na kung maipasa na certify ng ating Pangulo na urgent itong proposed amendment sa rice tarification law, ay malaki ang may tutulong nito para mas maibaba pa ang presyo ng bigas sa ating mga pamilihan. O kapag sinabi po natin na posible siya, mga ilang buwan po kaya? Nina, depende yan sa pagpasa ng RTL kasi limitado sa ngayon ang National Food Authority because nga sa rice tarification law, ang natitirang function na lamang niya ay mamili ng palay sa ating mga magsasaka at gagamitin na lamang ito bilang buffer stock at ilalabas ito sa panahon ng kalamidad at disaster. Maliban dito ay hindi na pwedeng mag-intervene sa merkado kahit anong sitwasyon ang National Food Authority o ang Department of Agriculture. So kung mapapasa itong amyenda na ito, sa panahon ng kalamidad at emergency, mabibigyan ng kapangyarihan at otoridad ang Department of Agriculture, lalong-lalo na ang NFA, na mag-intervene sa market para makapag-introduce ng mas murang bigas kumpara dun sa prevailing market prices. Mukhang priority naman po ng Pangulo yan, Yes, kaya Nina. inaasahan po yan ng ating mga kababayan. Na ito mas exciting naman, suportado ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang
para sa maging #1 exporter ng niyog ang Pilipinas? Ano na po ang efforts ng pamahalaan para po makamit ito, ASEC? Ninya, yung pangunahing proyekto dito, lalo na ng Philippine Coconut Authority, ay makapagtanim ng mas maraming hybrid varieties ng niyog. Kasi ngayon, marami na tayong senile o yung mga puno ng niyog na hindi na masyadong namumunga. At itong mga puno na ito ay less than 100 nuts per year yung naibubunga. So gusto natin ma-reach yung average man lang ng Southeast Asia na maganda yung number of nuts na ma-produce natin. At isa pa, napaka-importante yung tubig at yung sodium chloride o yung asin. Kasi yan yung pangunahing fertilizer ng coconut para mas maging malaki at mas maganda yung number of nuts of production. So yan yung dalawang tinututukan ng ating pamahalaan ngayon. At inutos nga ng ating Pangulo, kasama ni Secretary Chu Laurel Jr., na magtanim na mas maraming hybrid varieties ng niyog at palitan yung mga senile o yung hindi na namumunga na puno ng niyog. So exciting po ito. Ano po ba ang rank natin ngayon? World number sa pagdating sa export ng pag-export ng niyog? Ngayon, Ninya, ang in-export natin mostly coconut oil at saka yung coconut Oil. byproducts. And number 2 tayo ngayon, second to Indonesia sa pag-produce ng mga coconut and coconut byproducts. And So, hopefully marigay natin yung ating number one. Dati number po, 1 number status. 1. Dati Kailan ba number tayo one. natanggal dun sa number 1? Siguro mga 10, 20 years ago. Ninya. All right. Okay. So, hopefully nga. So, asin. This is also good po para sa production ng asin sa ating bansa. Yes, Ninya, tama-tama yung nabanggit mo yan, naipasa na rin, napirmahan ng ating Pangulo yung Asin Law. So, timing ito na pagpasa ng Asin Law, yung output natin na maparami yung ating production ng asin, ay magagamit as fertilizer natin sa ating mga niyugan. So it's a double win para sa ating sektor na meron tayong banibagong batas, inamyendahan yung pag-produce natin ng asin through this Asin Law. At pangalawa, ito, tinututukan natin ngayon na mapalaki pa uli yung production natin ng coconut sa buong bansa. Ba't kailangan pong amyendahan yung Asin Law to accommodate this? Ang naging problema doon sa unang bersyon ng batas ay kinakailangan lahat ng production natin ay iodized. Yes. Ngayon, pag iodized, hindi sumabay yung ating production doon sa pangangailangan natin ng machinery, masyadong mahal. So eventually, dahil hindi nakasabay yung mga nagpo-produce ng asin, unti-unti nagsara, Nawala. namatay. Yes. So konti na lang yung natira. At ngayon ay malaki na. Actually, malaki yung inangat ng production ng asin ngayong taon simula nung maisabatas muli yung pagsasabago o pag-amenda nitong Asin Law. Ako po, mahilig ako kasi sa Pasukin, Ilocos Norte. Isa Yes, po yan sa mga nagpo-produce ng asin. Tama. And nakita ko talagang, tama ba, yung nasa gilid, parang binibilad rin ba nila yon? Or Yun yung traditional, Yes, the traditional binibilad, way. pwedeng iluluto. So marami namang paraan ng paggawa ng asin. At ito ngayon, meron pa yung yung traditional na buo Yes, na yes. asin. So gusto rin natin buhayin yung mga part kasi ito ng ating tourism at saka cultural heritage natin. Oo, isuportahan po natin yung mga sea salt ng bansa. Nakikita ko naman, parang nakikita ko sa merkado may mga nagbebenta na po. Yes. Oo. Alright, maraming salamat, ASEC Arnel, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula sa Department of Agriculture.